next agenda, Mr. Presiding, it is proposed to introduce the Vice Mayor Gabriel Aaron Castillo regarding passage of resolution modifying the proper offices for financial assistance request. Okay, may I ask the proponent, our Honorable Vice Mayor Antonio Gerald Aaron Castillo, for his remarks on the resolution. Magandang araw po, Presiding Officer. Magandang araw mga kasama dito sa Council. Ang proposition ko po ngayon ay para tayong lahat ay pumilman sa isang resolution na ipinapaliwanag natin sa publiko na ang tamang ahensya kapag kayo ay nanghihingi ng financial assistance ay hindi si konsehal, hindi ang ating Vice Mayor at hindi yung mga tauhan dyan sa loob ng ating sanggunian. Naiintindihan po natin na kada Lunes o ibang araw ng ating opisina dito sa ating munisipyo, marami pong nanghihingi ng financial assistance mula sa ating mga kababayan dito sa ating munisipyo. Kayo po ay ini-encourage na mag-avail ng inyong mga benepisyo mula sa ating LGU. Marami po tayong programa na ginagawa tungkol dyan na ipinapatupad ng ating mahal na Mayor under Executive Department, Mayor Malu Respicio Sanguban. Pero gusto ko lang pong liwanagin na ang tamang opisina na lapitan ninyo ay yung mga executive offices. Hindi po yung mga sangguniang bayan members. Hindi po si Vice Mayor at hindi po ang aming mga tauhan sa loob ng sanggunian dahil sa totoo lang po, wala kaming pera. Yun po ang totoo at tamang pamalakad ng serbisyo sa ating bayan. Dahil po, ang trabaho ng mga konsehal, trabaho ng Vice Mayor at ang mga tauhan sa loob ng aming department ay gumawa lamang po ng batas at mag-monitor ng tamang implementasyon ng ating batas. Hindi po tama na maglaan ng salapi para ang mga individual na miyembro ng ating konseho, Vice Mayor at mga officers sa loob ng department na ito ay mamigay ng pera mula sa kanilang sariling busa. Hindi po sustainable para sa amin yung bagay na yan dahil po ang aming sweldo ay napakaliit lamang po. At kung kayo po lahat ay pagbibigyan namin, mauubos po ang aming pera. At ang nakakalungkot po kasi, dito sa ating bansa, nagkaroon po ng kultura or misunderstanding na ang tamang tao na paghingan mo ng pera ay yung personalidad mismo, hindi po. Yung personalidad po mismo ay hindi siya yung nagbibigay ng ayuda sa atin. Ang nagbibigay po ay yung ahensya or yung LGU. Ang nangyayari po kasi, sinasakyan na lamang itong kultura na ito. At ang nangyayari ay binibigyan niya ng daan para magkaroon ng justification ng ating mga elected public officials sa mga ibang pagkakataon ay magnakaw na lamang ng pera ng taong bayan. Kasi po ang nangyayari, hingi ka ng pera mula sa elected official na ito, sa taong ito. Ngayon yung taong iyon bigay mula sa kanyang sariling bulsa. Ngayon, ginagamit niya yung justification na iyon para nakawin ang pera ng taong bayan dahil yun na tuloy ang nangyayaring primary means para magbigay ng financial assistance mula sa ating mga kababayan. Hindi po tama iyon. Huwag po natin i-countenance yung kultura na iyon dahil nagpo-foster siya ng isang kurap na kultura. Dahil po, inuulit ko po, ginagawa po yung justification kapag kinukonsinti po natin ang ating elected officials na magbigay ng financial assistance mula sa kanilang sariling bulsa na magnakaw ng pera ng taong bayan. Inuulit ko po, napakaganda po ng programa ng ating LGU dito sa ating bayan na pinangungunahan ni Mayor Maria Lourdes Respicio Sanguban. Napakarami po financial assistance programs mula dito sa ating munisipyo, mula sa ating probinsya at mula sa ating nasyonal. At meron silang kanya-kanyang opisina kung minsan dito sa ating munisipyo. Sa kanila po kayo lumapit ng tulong at sana po mabigyan kayo ng tulong kapag kayo ay eligible. Maraming salamat po sa inyong lahat. Gusto ko lang pong liwanagin ang dynamics talaga ng trabaho between Executive Department at Legislative Department. Kaya po magkahiwalay. Ang Legislative Department at Executive Department ay para mabantayan nila ang isa't isa. Ang trabaho po na maglaan ng pera para sa paggastos ay ang
sanggunian or yung legislative department. At dapat ang gumastos, ang maglabas ng pera ay executive department. Kaya hindi sila pinag-isa ng ating batas, local government code, at hindi sila pinag-isa ng ating saligang batas, ng ating konstitusyon, ay para yung taong nagsaset ng gastusin ay hindi rin dapat siya yung body na gagastos. Dahil kapag pinag-isa mo po yan, magkakaroon po ng daan para nakawin ang pera ng taong bayan. Kaya inuulit po, respetuhin po natin ang hiwalayan na ginawa ng local government code at ng ating konstitusyon na ang paggawa ng batas at paglabas ng pera ay hindi dapat sa iisang body. Kaya mga kababayan ko, nakakalungkot po mang sabihin sa inyo, hindi po tamang ahensya na hiningan ng pera ang ating miyembro ng sanggunian. Gusto ko lamang din pong i-point out na meron pa rin kultura sa ating bansa kung saan ay pinafoster pa rin ang ganitong practice. Ang tinutukoy ko po ay yung court barring na kultura ng ating bansa. Maraming beses na po i-decide ng Supreme Court na dapat yung ating mambabatas ay hindi sila yung gumagawa ng kanilang sariling project at sila rin ay nag-i-implement. Bawal po yan. Ginawa na pong illegal yan ng Supreme Court at unconstitutional. Pero hanggang ngayon po, andyan iba't ibang pangalan at iba't ibang pamamaraan ay ginagawa pa rin sa ating Kongreso, sa ating Senate at sa ilang pagkakataon sa sanggunian or sa council or sa board ng mga probinsya at council ng mga munisipyo na ginagawa at pinaglalaanan pa rin ng budget ang mga individual na mga mambabatas at ginagawa po yung paraan para po magnakaw ng pera ng taong bayan. Huwag po natin sanang i-foster yung ganitong kultura at practice dahil po, inuulit ko po, nagbibigay po siya ng daan para manakaw ang inyong pera. Kapag gusto po natin na matapos na po ang kultura ng pagnanakaw ng pera sa ating bansa, magsimula po tayo dito sa ating bayan. Huwag po sana magsimula sa atin yung pagkonsinti ng kulturang ito. Magsisimula po mismo sa ating mga kababayan mismo. Huwag na po kayo humingi ng pera sa mga miyembro ng council dito sa ating bayan, sa panlalawigan at sana doon sa Congress. Para po maliwanag po ang ating implementasyon sa utos ng ating saligang batas at local government code na hiwalay ang paglalaan ng pera at paglabas mismo ng pera para po hindi mangyari ang korupsyon. Ang umpisa pong hakbang para mawala po ang korupsyon sa ating bansa ay nagsisimula sa pinakamababang estado or state or level ng ating government. And masaya po na magsimula tayo dito sa mababang level sa ating sanggunian para po hindi na ipagpatuloy yung practice na yan. Mahalaga po ang cooperation ng ating mga kababayan dito sa ating bayan na tumigil na po yung practice na yan at magsimula tayo ng bagong kultura ng maayos na paglabas ng pera ng taong bayan at wala po dapat taraan para manakaw ang sarili ng publiko. Kaya po, ang aking pinopropose ngayong araw na ito ay para aprobahan ng ating konseho and dispense with the reading na po ng ating resolusyon para lamang bigyan abiso ang ating publiko na kapag kayo po ay nangihingi ng financial assistance, ang tama po na mga ahensya na inyong lapitan ay yung executive department ng ating munisipyo at tamang mga opisina ng probinsya at national agencies. Hindi po yung mga individual na membro ng konseho, vice mayor at mga tauhan nila sa opisina. Maraming salamat po. Thank you, Honorable Vice Mayor Harold Crispy. So may I ask for any remarks from the Lord's Body? Honorable Baba, Morning. So, our OIC chairman for today, Honorable Baranan, our Vice Mayor, August Badi, good morning. So, with regards to the resolution proposed by Honorable Vice Mayor, the resolution clarifying the primary offices for financial assistance request. So, actually, nakikita naman natin nasa labas. Ang daming humihingi na naman. Our practice during our two term is pag may mga session, schedule of session, pila-pila dito. Kaya pwede kong sabihin sa harapan nito sa opisina ito na yung sweldo ng Sangguniang Bayan
ay mayroon lang konting naiiwan. Dahil nga sa mga sulisit, naawa din kami sa mga tao sa katunayan sa sitwasyon, but personally siguro na lang dito sa opisina ito, bawal ang magsulisit. And then dun sa mga kanya-kanyang residensya na lang, sa mga kabayan, hindi natin may iwasan. Yung mga tao dumudulog at humihingi ng tulong especially. Nakikita naman natin na lahat ay pinapakita, especially yung mga private hospital, ang lalaki ng breakdown ng mga unpaid na bill. Minsan pinapakita almost 200. So minsan nasasabi ko sa mga tao na bakit mo kasi dinala sa mga private hospital. May mga hospital din tayo ng government ako. Alam mo, sabi ng mga tao, ang sama ng tingin sa atin. So doon na lang siguro, di-propose sa resolution of our Vice Mayor, Honorable General Harold Despicio, na dito sa opisina nito, pwede natin nilagay siguro na muna ang solicitation dito. Doon na lang sa kanya-kanyang bahay natin, hindi natin naiwasan. Doon naman po para sa mga. Thank you, Honorable Domingo Bao. Who wants to make a remark regarding the resolution of our Vice Mayor? Who wants to extend the pass the resolution? Yes, Honorable Salvador. Thank you so much, Mr. Temporary Presiding Officer. Muli po, good morning. I appreciate the intentions of the good Vice Mayor para sa kanyang proposal. In fact, in my experience as Mayor of the Sangguniang Bayan, maraming instances na po akong nakita kung saan a certain person asking for a financial assistance, actually wala siyang idea kung saan talaga kukuha ng financial assistance. So, in my legal capacity, dahil sa kaunti lang din naman yung nalalaman ko tungkol dito, at naiintindihan ko rin na there are agencies na maaaring lapitan. Tama po si Vice Mayor. Unang-una, the Local Government Unit of Reina Mercedes ay nabibigay po ng tinatawag na AICS or Assistance to Individuals in Crisis Situation. Financial assistance po ito. At ito po ay nakadepende sa kung gaano kalaki ang pangangailangan ng isang client. Halimbawa po ang isang kliyente ay nangangailangan ng more than 100,000 or 200,000 pesos para sa kanyang hospital bill. The municipal government can only give around 2,000, 5,000, or 10,000 maybe. But aside from the financial assistance coming from the LGU, these clients are being referred to certain agencies like the Office of the Good Congressman, the Office of the Party's LPGMA, the PCSO, and even the SWAT. So it's up to the clients na malaman. It's up to the office, the MSWD office, na mag-refer sa kung saan pa pwede makakuha ng tulong ng ating mga clients to ease their financial burden po. And with this, ang tanging kulang lang siguro ay hindi nila alam kung saan lalapit. Hindi nila alam kung ano ang requirements. At hindi nila alam kung gaano ba kalaki o kaliit o maaari nilang makuha assistance from these agencies. So, as members of the Sangguniang Bayan, siguro dapat din natin alamin. Dahil hindi maiiwasan na lalapit sila sa atin, hindi po pwedeng aalis sila sa atin na hindi naman natin sila nabigyan ng ganun kalaki. Ay hindi ba natin nabigyan ng tamang direksyon kung saan pupunta? That would be it, Mr. President. Thank you. Honorable Salvador Postal for the and we ask the proponent, our Honorable Vice Mayor, please, we will make this a resolution or ordinance. It is a resolution. So we ask the man, we go for application for this resolution. So,
suspend the internal procedures so that we can proceed with the voting for this resolution. Motion to suspend the rules, Mr. Presiding Officer. There's a motion to suspend the internal procedures so that we can go pass the resolution of our honorable vice mayor. So let's okay, there's a motion. And then we'll make a votation with this resolution. So who is in favor with the resolution of our municipal vice mayor regarding the resolution clarifying the proper offices for financial assistance requests. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 7 members of the Assembly voted for yes. So the proposed resolution clarifying the proper offices for financial assistance requests proposed by our Vice Mayor, Anthony Ter Restrictions now approved. So next, Mr. Secretary. The next, again, introduced by the Honorable Vice Mayor, talking about the resolution regarding his proposed inquiry and immediate enforcement of the statutory salary schedule in the municipality of Puerto Mercedes. We hear from the opponent of our Vice Mayor, Attorney Harris Restrictions. Thanks. Magandang araw po rin mga kababayan. Thank you so much, Presiding Officer, sa pagbibigay sa amin ng pagkakataon ito para ipaliwanag ang aking isa pang position ngayong araw na ito. Na i-enforce na natin ang first class na sweldo sa ating munisipyo. Dahil first class na munisipyo na po tayo. Itong idea po na ito ay nakuha ko kay Secretary, ay sa treasurer ng ating munisipyo nung nakaraang hearing noong Miyerkules last week. Naiintindihan ko po na sa hearing na yun ay medyo mainit po ang hearing. Pero gusto ko po sana, sa susunod, sabi ko, bigyan natin ng pamurang ating mga kababayan. Or good vibes naman para kay Secretary. Dahil medyo na-stress tayo lahat nung hearing na yun. Pero good vibes para kay Secretary ay kay treasurer. At good vibes para sa lahat ng empleyado sa munisipyo. At naisip ko po, meron bang measure na kung saan ay pwede natin suportahan lahat? At baka sakali hindi tayo kumontra lahat. Ito po ang naisip ko dahil yung sinabi niyo po na concern na first class municipality na tayo pero ang sweldo ng mga empleyado dito sa ating munisipyo ay hindi pang first class municipality. Wow! Totoo po yun. Valid po yung release nyo na question na yun. At tama pong subject matter yun na talakayin ulit dito sa ating konselo. Kaya ang ating proposition na yung araw na ito ay magkaroon ng inquiry. May refer sa isang committee para i-inquire natin kung posible ba legally at fiscally, ibig sabihin sa ating salapi, para i-implement ang agaran na itaas ka agad ang sweldo ng mga empleyado sa ating munisipyo para maging first class ka agad ang ating sweldo. Kasi ang sweldo natin ngayon ay fourth class municipality lang. Kaya ang iniisip ko po, kung first class municipality na ang ating bayan, dapat ang sweldo natin pang first class din. Kasi ang servisyo natin ay pang first class na eh. Kaya first class po dapat ang ating sweldo dito sa ating bayan. Ang naisip ko po ay pwede pong gawin iyan. Ang sinasabi po ng ilan, nagawa na po kasi yung budget para sa ating taon na ito. Kaya mahihirapan kang gawin yan. Ang tanong po, mahirap na, pero posible ba? Posible po. At kapag posible po, worth it po na ihain para i-considera yung bagay na ito. Posible po ba? Opo. Dahil ang power of the purse po, ang power ng paggastos ng ating bayan ay nandito po mismo sa konseho na ito. Tayo po ang nag-a-approve, nag-disapprove, or nag-a-amend ng ating budget. Kaya kung gusto natin nataasan ang sweldo ng ating mga kasama dito sa ating munisipyo, kaya po natin taasan yun. Wala pong makapagpipigil sa atin. Ngayon po, since tayo po ang nagsiset ng budget, at sabi nila natapos na yung budget for 2025, okay pa rin po na baguhin. Dahil po, since tayo ang may kapangyarihan na nagbasa ng ordinansa para sa paggastos ng ating bayan,
i-amend anytime po para po makinabang tayo agad. Kung yun yung utos ng batas na mataas dapat ang sweldo, ganito dapat ang sweldo ng mga empleyado ng munisipyo, sundin po natin. Huwag po natin ipagkait sa sarili natin ang benepisyo na para sa atin. Bakit po kailangan talakayin itong bagay na to agad-agad at ngayon na? Tandaan po ninyo, hindi po pwedeng retroactive yung pagbigay ng mas mataas na sweldo. Kaya kung gusto niyo pong makinabang na kaagad, mga empleyado ng munisipyo, suportahan niyo na po kaagad ang pagtaas ng sweldo ninyo, agad-agaran. Dahil kapag i-delay pa natin yan next year, walang retroactive yan. Masasayang ninyo yung sweldo ninyo ng isang taon. Kaya kapag legally possible naman po, nabaguhin natin ang budget para i-accommodate ang mas mataas na sweldo para sa mga empleyado ng ating bayan, ibigay na po natin sa kanila. Dahil karapatan po nila yan. Sila po ang naghirap para tayo ay maging first class municipality. Ibigay po natin kung ano ang nararapat sa kanila. Ngayon po, meron tayong pong concern tungkol sa cap na tinatawag na certain percentage lamang ng ating budget na pwedeng ilaan para sa mga sweldo ng ating munisipyo. Pero meron din po akong nabasa na executive order na pwedeng i-circumvent yun. Pwede mong hindi sundin yun. Pwede ka for the first year, for the initial implementation, pwedeng hindi mo masunod yung cap. Pwede ka lumampas doon. Diba? Kaya kahit mas mababa ang budget natin ngayong taon na ito, pwede pa rin po natin nagpasan yung sinip na iyon. Pero sa tingin ko, kaya pa rin natin i-adjust yan para ibigay natin ang sweldo ng mga empleyado dito sa ating bayan. Inuulit ko po, ang aking pong proposition ay magkaroon tayo ng inquiry about sa legal possibility and fiscal possibility na implement agad, na taasan agad ang sweldo ng lahat ng munisipyo employees dito sa ating bayan para maging first class na at mas mataas. At ang gusto ko po sana ay mangyari agad. Dahil kapag i-delay po natin, hindi po natin kaya i-retroact yan. At sa tingin ko po, wala pong challenges na masyado sa atin legally para hindi natin magawa yan. Since itong body release mo na ito ang nagsiset ng ating paggastos, kung naset man na ang ating paggastos, pwede pa rin natin i-amend para ibigay yung mga benepisyo na ito. Sa tingin ko po, mag-benepisyo din yung mga mag-retire na. Kasi po, marami po magre-retire ngayong taon na ito dito sa ating munisipyo. Alam niyo naman po, yung pension ninyo ay base sa huling sweldo ninyo. Eh kapag naihabol po natin ito, edi yung rate po ng inyong pension ay sang-ayon dun sa mas mataas na sweldo. Kayo rin po ang makikinabang dito sa proposition na ito. Kaya hinihingi ko po ang suporta ng membro ng konsehong ito ng ating mahal na mayor na siya Maria Lourdes Respicio Saluban na suportahan itong measure na ito para taasan na ang sweldo ng lahat ng empleyado dito sa ating munisipyo agad-agad. Maraming salamat. Thank you, Honorable Vice Mayor, for your proposition regarding the inquiry of the immediate enforcement of the statutory salary schedule of our municipality. Any objection in the proposed inquiry of our municipal SK? Honorable Stefan, who are right. Since napakaganda po yung ano ni Sir, lahat naman po ng mga empleyado natin, of course, including our families, will benefit this. Kailan, siguro, for as long as it will not compromise other priority projects, pwede tayo mag-approve dito. Total, nabanggit naman ng lahat ng ating mahal na Vice Mayor ang mga legal remedies on how to do this. Palagay ko, lahat po tayo ang binado dito. Policy inquiries, no. Carried.
I'm currently committee chair on committee on I move that this be referred to the Committee on Ways and Means, together with the Committee on Budget, Finance and Appropriations for further studies. So may refer to the committee chair on Ways and Means, Honorable Check ko lang, sir. So refer this action or proposed inquiry to the committee chair on the public works Ways and Means and budget and appropriation. Okay, next, Mr. Secretary. Yes, Mr. President, again, sponsored by the Honorable Vice Mayor, regarding proposition filing inquiry on the adequacy and quality of water service in the municipality of River Cedes, particularly the River Cedes Water District. Okay, may I hear from the opponent? Our Vice Mayor, Carlos P. Maraming salamat po ulit, Mr. Presiding Officer, at mga kasama dito sa ating konseho. Ang aking pong huling proposisyon ngayong araw na ito ay mag-conduct ng inquiry matungkol sa inadequate na serbisyo ng ating local water district. Dahil po, ang lumalabas sa gripo ay pupo. Luka kung minsan, sabi nila, mabaho ang may pupo. Ang nangyayari po, ang lumalabas sa ating mga gripo ay kulay brown. Madumi. May lupa, hindi mo alam kung lupa yung lumalabas o hindi. Ang kulay ay hindi colorless. Mukhang iced tea kung minsan. Kung minsan may moving objects pa. At kapag titingnan mo sa under microscope, may living things. At ang nangyayari po, between 10 hanggang madaling araw ng gabi, madalas po sa maraming lugar, ay hindi po lumalabas yung tubig sa ating gripo. Or, hindi po malakas yung pressure such that inadequate yung pressure. Kung gusto mong maligo, ay hindi ka mag-i-enjoy sa ligo mo dahil ang tagal-tagal mo punuin ang iyong timba. At yung lumalabas na tubig ay mabaho po. Hindi po masarap maligo ng madaling araw mula sa serbisyo ng ating local water district. Ganon din po, throughout the day kung minsan sa maraming lugar, ang pag-serbisyo nila ay hindi po tuloy-tuloy. Meron mga pagkakataon na 1, 2, 3 oras, ilang araw, ay nai-interrupt po ang kanilang serbisyo. Ang assumption ko po ay, kapag ikaw ay isang maayos na service provider, kung kaya mo namang mag-provide ng service at certain hours of the day, wala po sigurong excuse para hindi ipagpatuloy yung adequate service na iyon overnight or all throughout the day consistently. Kasi ang ating supply ng tubig ay hindi naman nangihingi ng break time kapag gabi. Wala namang natutulog pag gabi para mag-igib. Kahit automatic naman yung tubig na available. Pero din po sa hapon, hindi naman nagsisiesta yung production ng tubig. Hindi naman natutulog yung pagbigay ng electricity para mag-produce at mag-pump ng tubig papunta sa ating mga bahay-bahay. Kaya iniisip ko po, ano ba ang dahilan? Bakit hindi consistent yung pressure? Parating interrupted, hindi na ibibigay yung required na tubig. Bakit ang dumi-dumi? Mukhang ang baho-baho, may solid objects na lumalabas sa gripo. Ito pong concept na ito ay matagal na pong ibinibigay
bring up, kasama po ng ating mga kasama dito sa ating konseho, ilang taon na daw po ito. At hindi po ina-actionan ng ating local water district. Tandaan po natin, ang ating local water district, ang implementation ng pag-provide ng water services ay hindi na po sa munisipyo mismo. Independent po yan sa local water district. Pero yung pagbigay po ng permiso, paglisensya ng pag-provide ng water services ay tayo pa rin sa konseho na ito. Tayo po ang nag-a-approve. With the approval din ng mga ibang mga ahensya ng gobyerno. Excuse me, madam? Anyone making comment from the audience? Please would you clarify what you're saying, Ms. Madam? I'm sorry, I'm not recognized by the council. I'm not recognizing from our visitors, Mr. Chair. I'd like to point out, sir, as a matter of order, that this lady here, whose name is Miss Respicio, is making comments behind my speech. I'm not. Making comments. No, I'm not. I was just going to myself. If you want, No. Don't get her. if you're talking to yourself, Wait for me to recognize if kung sino po gusto mong salita. So may we hear from our Vice Mayor regarding Mr. President, sir. Yeah. Mr. President, sir. Point of order, rule says that no one is allowed to speak before this session if not member of the Assembly Act. So instead of allowing Mr. Speaker to take the stage, I move that we pause for a 2-minute break at least. session, we make a 5 minutes break. I ask for 2, Mr. President, sir. 2 minutes. next time, madam, tumakbo kami ng konseho na may mga sinasabi sa harap. It's not like that. What's the issue? I just said this issue. Kung gusto mo sa pag-ibig, huwag ka mag-comment habang nagsasalita, huwag kayo ini-interrupt yung program. No, of course not. That Hindi, wasn't my intention. Kaya, With all due respect, Mr. Vice Mayor. pero kaya nga, hindi ko naman pinipigilan na magsalita. Nasa presiding officer yan ang gusto mo rin. Kaya nga, habang nagsasalita. Okay. I don't mean any harm. What's the issue? Can you please? Huwag na tayo lumayo. Bigla na lang ako na yun. I don't mean any harm. I don't mean any harm. Okay, sige. Just let me finish this. Speaks na lang. And then, Walang issue, kasi nag-comment na actively habang nagsasalita ako at narinig ng lahat ng comment mo kung nagdidinig ko na ako nag-speech. Pero hindi mag-isa ko sila ng sarili mo na hindi nag-interrupt ng proceeding. Pero hindi sila interrupting. Nag-i-interrupt ka eh. Isa yung issue kasi respect mo sa bayan ako. Next time tumakbo kami lang konseho, tumakbo ka na rin ng mayor para pasunod yung gusto mo. I'm sorry. It was a nice mistake. I didn't mean any harm. And I will apologize the entire life. I was just here. And I didn't mean any harm. In fact, I was waiting for you to finish yours. I was going to your office so that I could talk to you. Gentle reminder na lang po siguro sa mga distrito natin. So, it's not clear to us. Any speakers po, please refrain from making any unnecessary movements
you. Maraming salamat, Mr. Chair. Before we continue, Honorable Vice Mayor, under the internal rules of procedure, ang pwede pong magsalita ay ang mga membro po ng Sangguniang Bayan. If okay naman na po, may we continue or pwede na po tuloy ng ating Municipal Vice Mayor ang kanyang proponent regarding this proposed inquiry on the adequacy and quality of water services in our municipality. Alright, gusto lang akong mag-comment doon sa nangyari kanina dahil wag ko natin palagpasin kapag meron mga nangyari ganitong mga kaganapan. So, totoo lang na, okay lang sa akin ang mag-comment na sa totoo lang. Okay lang din mag-comment yung mga nasa likod. Actually, kapag nag-comment kayo ng words of encouragement, okay lang yun. Kahit magsigawan kayo sa class, dyan sa likod, magpalakpak kayo, sundaw kayo. Pero kung mag-react ka, in your case, okay lang din sa akin yun. Actually, hindi nga kita pinigilan eh. Ang ginawa ko lang is hiningi ko kay presiding officer na kapag gusto mo magsalita, ikaw magsalita dito. At tayo may magsagutan dito sa atin. Kasi hindi ko ako pwede ng salita. Pero kung meron kang opinion, try ko, bibigay ko po sa inyo yung floor. Lalo na kung kontra sa opinion ko yung inyong opinion. Madam, ibibigay ko po sa inyo yung floor. It's my mistake. Okay, maraming salamat. May komento ata si Madam na hindi daw galing sa council, wala daw pangyarihan ng council na ito over municipal water districts. Wala daw power. Nasa national daw yung power. Hindi ko ako naniniwala doon. Dahil at some point ang ating LGU, meron po permit na ibinibigay sa mga local water district na ito. At yung power po na yun ay pwede i-exercise ng council. At pwede po i-exercise yung power na yun para makontrol ang kanilang serbisyo ang ating local water district. Kaya ang ating konseho ay pwede gumawa ng mga bagay-bagay para makontrol at ma-regulate yung adequacy ng services ng ating local water district. Halimbawa, pwede natin magpasa ng ordinansya tungkol sa kanilang permit. Kung tayo man ay may ipag-enter ng mga agreement sa mga entities na ito, pwede na yung power ng LGU ay mag-emanate dito sa council na ito, madam. Yun po ang pinapropose ko dito sa ating body. Inquiry pa lang po. Dahil hindi pa po kompleto ang ating knowledge about sa regulatory powers ng council na ito. Pero I stand na yung powers natin ngayon by default ay maluwag at sufficient at comprehensive para mag-exert ng considerable influence dito sa local water district na ito at madikta natin yung kalidad ng kanilang serbisyo. Dahil tayo po ang nagbibigay ng permit sa kanila, as a matter of fact, pwede rin tayo mag-set ng ordinance para magkaroon ng specific procedures, standards, and quality about sa pag-provide ng tubig. Halimbawa, pwede natin parusahan sila kapag hindi consistent yung pag-provide ng tubig, kapag madumi yung tubig, kapag may amoy yung tubig, kung hindi potable yung tubig, pwede tayo mag-set ng punishment para sa kanila. As a matter of fact, itong council na ito ay pwede rin moto-proprio tayo mismo ang pumasok sa mga local water district na ito at kasuhan natin sila sa ombudsman. Dahil hindi nila ginagawa ng maayos ang kanilang trabaho. Yun po ang objective ng inquiry na pinapropose ko ngayon. Para malaman natin ang totoong nangyayari mula sa mga local water district, marinig ang kanilang opinion tungkol sa mga complaint ng ating mga kababayan at depende sa konsiderasyon ng body na ito ay gumawa tayo ng hakbang para ultimately ay mapanagot kung sino ang mapanagot. At ang mga available na remedies dito sa council na ito ay number 1. Kung merong permit, pwede natin i-cancel yung permit. Or, altogether, mag-create na lang tayo ng isa pang entity na siyang mag-provide ng servisyo na ito kung wala na talagang pag-asa yung body na yun.
dahil legitimate naman ito, concern na ito ng ating mga kababayan. O kaya naman gumawa tayo ng mga ordinansa para panagutin, ipakulong, magbayad ng multa yung mga opisyalis ng ating local water district kapag inadequate yung kanilang serbisyo. Pwede rin natin tayo mismo ang magsampa ng kaso laban sa kanila, sa mga kinauukulan, ombudsman, civil service o anumang body para sila po ay mapanagot. Inuulit ko po, ang aking pong proposisyon ay mag-conduct ng inquiry para lang malaman ang lahat ng katotohanan at magkaroon ng solusyon itong body na ito para mag-solve ang problema ng ating kababayan. Tandaan po natin, ang kapangyarihan dito sa ating munisipyo para sa pag-provide ng tubig ay comprehensive po at malakas mula sa konseho na ito. At meron po tayong matibay na kapangyarihan para sila ay kontrolin at panagutin. Madam Resnisyo, kapag ikaw ay merong objections dito sa proposition na ito, magkakaroon po ng hearing. Ina-encourage po po yung enthusiastic participation sa hearing na yun. Depende sa po yung local water district na inanayos ninyo. Kayo po ang magpaniwanan po. Itong bagay na po ito ay refer natin for inquiry sa tamang committee. May public hearing po. Sige, pakaibigan natin si Madam bilang resource person at yung mga head ng ating departments dito sa ating bayan tulad ng engineering at yung head din ng local water district natin at marinig ang kanilang bayan. Inaasahan ko po na ang iyong enthusiasm ngayon na mag-participate dito sa session ay kapalayo rin ang enthusiasm pagdating sa hearing. Gusto ko po ng ganyang enthusiasm, Madam. Ine-encourage ko po yung ganyan, Madam. Gusto ko po yan. Sumagot po kayo. Kasama talaga pa ako makayalan kayo magsalita. Magdebate tayo dalawa niyo. Walang problema. Gawin po natin yan. Kung masunod na po ang aking gusto o hindi, nasa body na po ito, yung patalaran na iyon. Pero inulit ko po, hindi po tama na hindi natin pagtuunan ng pansin itong bagay na ito. Mahalaga po itong bagay na ito. Walang ibang panahon para talakayin ang bagay na ito, kundi ngayon na. Kung meron ng mga hakban para pigilan ang pagtalakay ng bagay na ito, huwag po natin silang pababayaan na mapigilan tayo. Ang mahalaga po ay matalakay natin ng maayos. Kung magkaiba man tayo ng opinion, lumabas po sana iyan sa talakayan para magkaroon tayo ng intelligent outcome or course of action dito sa proposition na ito. Dahil kapag hinaharap po natin ang isang akbang sa umpisa pa lamang, hindi man lang tayo nakapag-usap o hindi natin binibigyan ng pagkakataon itong council na ito na i-exercise ang kanilang statutory mandate para sa ikabubuti ng ating kababayan, yan po ay nag-undermine ng ating kalayaan dito sa ating bayan. Maraming salamat po mga kasama. Thank you. Honorable Vice Mayor, our resolution. So any remarks from the body regarding the Mr. Chair, proposed inquiry? Honorable Luis Bawa, you are recognized. so, bilang isang konseho, ang pakay natin ay gumagawa ng pagpasa ng resolution. So, matagal na problema ito. Abot pa ng first time natin bilang isang konseho. Kung nagkakanda tayo ng meeting together with the water district, ang daming mga katanungan tungkol dito sa klase ng tubig na binibigay sa concessionaire. But honestly, alam ko naman na the OIC presiding officer, as of now, the chairman of the TAC committee. So, Honorable Vice Mayor, yung proposed sa inquiry mo, i-refer na natin sa, may refer to the committee level for further action with regards to the proposed inquiry. Thank you. Maraming salamat, Honorable Domingo Bawa. If this proposed inquiry may refer to the committee. Okay, Honorable Larry Berkelabay. Thank you, Mr. Chair. So I formally move to the committee on public utilities and facilities and also the committee on health concerning the proposition
water district of Philippines. Thank you, Honorable Advice. So may I prepare this proposal to read to the committee on health and sanitation, chaired by Honorable Salvador Acosta III, and public utilities, chaired by Joseph Willie. Mr. Chair, once again, so not only the committee chair and the committee chairman of that chairmanship honorable, I move that committee is committee as a whole. Okay. Motion is approved. Any objection to the motion of Honorable Amin Barra? Hearing none. So this proposal to read for the health sanitation and public utilities. So next, Mr. Secretary. I am now using my position as temporary presiding officer of this study, and our presiding officer, Honorable Gerald Romero Brisky. Thank you so much, Honorable Raman. Maraming salamat po sa inyong lahat. Natapos na po ang ating business of the day. Punta po tayo sa mga unfinished business. Tapos sa mga members na release ng mga nakaraang session para malaman natin yung kanilang mga status. Mr. Secretary, sir. With the unfinished business, Mr. Presiding, with the most unfinished business, namely proposed ordinance waiving the position of motorized bicycle operators permit, fee, the municipality of Plena Mercedes. Second is the renaming of Malalacan Elementary School to Villadon Malalacan Elementary School. And the third is a proposed ordinance establishing the municipal transparency policy in the municipality of Plena Mercedes. And the fourth unfinished business is a proposed resolution initiating administrative disciplinary proceedings against the barangay captain of Barangay Dangan, Plena Mercedes. Not only unfinished business, Mr. Presiding. Alright, meron po bang miyembro ng ating council para magbigay ng komento para sa ating mga unfinished business? One of the Honorable Barangay, sir. I speak from my position. Yes. Regarding to your proposal, Mr. Our Honorable Attorney Vice Mayor, we conducted the committee hearing in July 16. Dito po dumalo ang ating mga resource persons from the Land Transportation Office, from our finance people, our treasurer, our budget officer, and hindi po natapos, but with this proposal, nagkaroon tayo ng magandang deliberation regarding that proposal, Mr. Chairman, and we decided with the committee na magkaroon po ng second committee hearing with your proposal, Mr. Chairman. Maraming salamat, Honorable Barangan. Yun po yung status ng ating proposal.
propose na libre yung mga franchise access at iba pang bayarin ng ating mga tricycle driver. Kung napanood niyo po ay medyo mainit yung kalitan ng nakalang linggo. Kaya minabuti ko po na huwag mo natin kalakayin yung linggo na ito para lumamig ang ating mga salawin at isipan. Kasi po kapag minamadali natin at hindi naman natin dala yung suporta ng body na ito, ay mapapadali lang ang ating failure. Kaya po, gawin natin ang malumanay at dahan-dahan at umaasa po tayo na sa susunod ay maganda po yung conduct ng ating hearing. Kaya mga kababayan, tungkol sa proposed ordinance na malibre franchise access ng ating mga tricycle driver at iba pang bayarin sa ating munisipyo, i-take up natin yan sa mga susunod na linggo. Dahil po kapag mamadaliin natin ngayon, ay may stress masyado ang ating mga kasama at resource person at baka hindi natin may masayang bagay na yan. Ang isang unfinished business pa po ay yung hiniling ng Malalacan Elementary School at Villador. Meron po ba tayong resolution na dyan or disposition na dyan? Kung sino naman po may hawak, meron po ba sir? Yes, Mr. Presiding Officer, the main proponent is proposal is not yet announced, so I hope that this will have time in the meantime. Alright. This is archived. Yung proposed ordinance establishing the municipal transparency policy, ito po yung bagay na ipinopose po nung nakaraang linggo. And for the same reason, na hindi muna natin ma-stress yung ating mga resource person at mga kasama dito sa ating council, ay minabuti ko po huwag mo nang talakayan yung linggo at i-take up po natin yan sa mga susunod na linggo. As a matter of strategy po, mas maganda po na ang isasalang natin ngayong linggo na ito ay yung bagay which all of us or most of us can get behind. Tulad ng mas mataas na sweldo para sa ating mga empleyado sa munisipyo, yun po, mukhang susuportahan naman po yan, masarap pakinggan yan. At yun din po yung malinis na tubig. Karamihan naman po tayo ay gusto ng malinis na tubig sa ating bayan. Kaya ito po, dahan-dahan lang natin sa matter of strategy, mas maganda po at isalang natin for public hearing and for public discourse ay yung mga bagay-bagay na mataas ang tsansa na may pasa at karamihan sa atin dito sa ating bayan, munisipyo at konseho ay masusuportahan. Yung muling bagay po na unfinished business tulad ng proposed resolution para mag-initiate ng administrative disciplinary proceeding laban sa isang barangay captain sa ating bayan. Gawin po na natin siya as unfinished business at tingnan po natin dahil bigyan po ng salita yung mga private complainant na magpapasala po sila ng complaint in proper form para hindi na po tayo makabala dito sa council. Mas maganda po yun. Kapag nagpasa po sila ng complaint in proper form, hindi na po natin kailangan magpasa ng resolution. Hintayin na lang po natin yun. Mas maganda po yun at automatic na yung proceedings ay aandar po. Pero po ba ibang bagay, Mr. Secretary, ano sa yung business? Second reading, pero tayo na. Maray po, makitaw po. For the proposed ordinance for the second reading, the proposed ordinance introduced by Honorable Senator Austin III, entitled an ordinance strengthening the implementation of the newborn screening program in the municipality of Manila City. Honorable Apostle, sir. Thank you so much, Mr. Presiding Officer. As Chairman of the Committee on Health, I move that we pass an ordinance strengthening the implementation of the newborn screening program in the municipality of Manila Mercedes for the second and final reading, Mr. Chair. Alright. I open the floor for debates. Anyone from the body who wishes to interpolate the proponent, please. The floor is open for debate. There is none. Mr. Chair, Honorable Galabay, sir. thank you, Mr. Chair.
Mr. Chair, our health facilities within Red Mercedes compliant with the DOH accredited NBS centers. Honorable Apostol, any comment? I'm glad to give this news to you, Honorable Dilabay, that the Rural Health Unit and the Birthing Center is compliant and accredited. Clarification? Honorable Apostol, sir. I would just like to be clarified with the question of Honorable Dilabay. What was your question again? Accredited as to conduct your board screening. Okay, my apologies, Mr. Chair. Yes, the personnel from the Rural Health Unit are, licensed to facilitate. But as to the screening procedure, we have the CVMC and Santiago City as centers, accredited centers there. Apologies. Mr. Chairman, Honorable Baranas, sir. may I ask the proponent, the gentleman from the director, Honorable Diwali. May I know how much po yung presyo under Section 2, Sir Chairman? Honorable Apostol, sir. A specific price was not included in the provisions of this ordinance for the reason that the cost of the testing kits varies from time to time. So, whatever will be the cost of the kit na lalabas will be the cost po na babayaran. And I would just like also to clarify na these kits are not for free, provided po na yung ating client po belonging to the low-income class or from the indigents, an assistance will be provided to Mr. Presiding Officer. Alright. Any more from the body, please? Honorable Esteban, sir. Since itong ordinance ay ito, Mr. Chair, ay bagong natira po sa amin. So, maybe, may I suggest that maybe we give a chance to study this, give us enough time to study this for us to come to the question of some decision. Kasi ngayon lang natin there is a legality. How can we propound this? Honorable Apostol, sir. If I remember it right, Honorable Esteban, this proposal was introduced from our last week's session and was given a copy of the draft ordinance mismo. Do we have this already? Yes, it was provided to you last time with the introduction from this representation. How about other member of the Sanggunian? Do you have this copy already to our previous? Hindi lang tinataras mo kasi may first time. So next time, Honorable Bawa, sir. kaya bibigyan na lang ng maaga yung mga kopya ng ordinansa para sa gano'n. Yung mga request na sa mga bayan, ay papasa ko review. Gusto niyo po ba na mag-recess tayo ng 10 minutes para basahin ninyo? Or gusto ninyo na yung second reading sa susunod na session na lang para mag-debate? Gusto po marinig ang opinion mo, Honorable Apostol. At Honorable Esteban. Honorable Esteban. Yes, Mr. Chair, yan naman ang training ko sa by siguro. Mr. Chair, Honorable Apostol, sir. siguro naman 10 minutes would not be too much for us to go over this ordinance. If there are possible amendments to be done later on. So I move that we pause for a 10-minute break so that our Sangguniang Bayan will have the chance to read this ordinance. Alright, kasama nyo na rin po yung motion na yun na dito na rin po, after ng recess ay mag-debate po tayo. Okay na po sa inyo, Honorable Esteban? Okay na siguro. Sige po. I declare recess for 10 minutes.